Hindi madali ang sumabay sa mabilis na ikot na mundo para sa mga katulad ni RJ na differently abled matapos ipanganak na walang binti. Pero hindi ito naging hadlang para sa kanya upang makapagtapos ng kursong BSBA Marketing at maging isang swimmer-athlete. Mga kada, sabay-sabay nating panoorin ang inspiring at amazing story ni RJ Villavesa sa PIA Stories. Tayong nasamahan niya tayo dito sa Kada Umaga. Good morning, RJ. Good morning. Welcome. Kamusta? Okay naman po. Panay ba ang pagsasanay mo ngayon sa swimming? Opo, puspusan na po kasi ilang weeks na lang po bagong competition. Nalalapit na yung first ever competition mo, yes, diba? po. Kailan to? Sa November 10 to 15 po yung... November 10 to 15? Yes. At saan to gaganapin? Sa Malate po siya. Marikina po dapat na-move sa Malate. Sa Malate? Yes po. Ano ba to? National competition? Bali, national competition na so, po. lahat ng mga para-swimmers from Yes all po. over the country Opo. will be competing? Yes po. Anong event mo, RJ? Individual category po siya. Bali, kung anong i-assign po sa akin ng coach ko, kung 50 meters or 100, ganun po. Depende po siya sa freestyle back o ganun po siya. Either freestyle or backstroke. Ayun ba yung mga mga specializations mo na stroke? Yun po yung training po namin. Yun yung pinagte-training mo. Gano'ng katagal ka na nagte-train? Nag-start po ako 2 years ago po. Aha. Tapos, ito na po yung talagang... Itong paglalangoy mo, RJ, alam kong recently mo lang to natutunan. Yes. At ito na rin ang nagbigay daan para makapagtapos ka ng kolehiyo, tama? Yes. Ikwento mo nga sa akin kung paano nangyari yon na nagbigay daan yung paglangoy sa pagtapos mo ng kolehiyo. Actually, correct ko lang po. Bali, yung scholarship po kasi na yun, bali, fourth year ko na siya napakinabangan yung scholarship po. Bali, yung first to third po, si kuya ko po talaga yung nagsusupport sa akin hanggang nung fourth year po. Correct. So, bago po ako magkaroon ng scholarship, bago po ako pumasok dun sa swimming team na yun, hindi pa po talaga ako marunong lumangoy. As in, wala akong... Zero. Parang pag nagsiswimming lang kami, gilid lang ng pool, hawak-hawak lang po sa awa. Langoy aso. Kahit nga po langoy aso, hindi pa po ako marunong nun. Parang gilid lang po kami ng pool pag nagkakayayaan ng mga kaibigan ng high school. So, yun. Bago yun, may nakilala po ako sa barangay that time. Sa Pasig to? Sa Pasig po. Bali, yun, in-offer niya sa akin na kung gusto mo lang, itry mo lang kung kakayanin mo. Sige lang. Kasi hesitant pa po ako nung una niyang sinabi na, uy, baka gusto mong maging swimmer sa Pasig, ganyan siya. So, sabi ko, hindi po ako marunong. Wala po akong kalaman baka po malunod ako ganyan. Hindi, try mo lang. Eh di kung hindi mo kaya, hindi. Ganun po siya. Tapos, ayun, throughout natuto na po talaga akong lamangoy. So, paano mo nakuha yung nasungkit yung scholarship para sa huling taon mo? Bali po kapag nasa Pasig team ka na po ng para swim, i-rank po nila. Tapos dun ka na po. Since ako pa lang naman po yung orthopedic, bali, dun po nila ako pinasok po that time. So, as soon as you land the team, bibigyan ka na ng scholarship sa school. So, ay, hindi po siya sa school, bali sa Pasig po talaga siya mismo. Sa Pasig, yes, what? Municipality po ng Pasig. Bali, siya po yung nag-aano ng scholarship. Sila po nagpro-provide. Oo. Yung Pasig Municipality, ilalakad ang scholarship mo. Yes, tama po. ba? O yun. Kamusta? Ang unang salta mo sa tubig? Actually, muntik ka na po talaga akong malunod that time kasi nung tinuruan pa ako ng coach ko, bali, ganyan. Yung pinaka-basic lang mo po muna, mag-float, ganyan. Tapos, nung tumagal-tagal, parang medyo yumabang na, parang may iba na akong ginawa. Tapos, muntik ka na po talaga akong malunod kasi, bali, lagpas ko lang naman po. So, syempre, hindi pa po ako marunong talaga. Muntik-muntik ka na po ako malunod doon at that time. Ano bang kailangan mong gawin para
alam kong you were born without legs and feet. So pag nagsiswim ka na upper body lamang, ano yung tinuro sa'yo ng coach mo para hindi ka lumubog? Kasi ginagamit din kasi ang mga binti Yes para po. lumutang, di ba? Opo. Yung threading na sinasabi nila. Bali, ang una po talagang pinag-aralan namin ng matagal is mag-balance po talaga ako sa tubig. Kasi po pag, kunyari sa freestyle po, once na nag-stroke po akong gano'n, babalentong po ako, parang mawawala ng balance. So, malulunod naman po ako pag gano'n. So, doon po talaga namin siya inaral na kung paano ako makakapag-stroke ng balance. So, nahuli mo yung technique? Yes po. Bali, doon po talaga kami nag-focus na. Naaaral ko ng free stroke pero medyo tagilid sa balance. So, throughout the training po talaga inaral po namin. More than the stroke, no? Yung Yes balance po. talaga yung kailangan mo Opo. pag-aralan. Kasi, opo, parang mamali ka lang ng stroke ng yung lakas po, mababalintong ka na hanggang sa mawawala na yung glide po. Talagang lahat ng mga bagay, sa kakaibang paraan mo inaatake, no, Yes RJ? Lahat talaga. Kaya po. Ikwento mo nga sa amin kung paano ang buhay ng isang PWD dito sa bansa natin. Mahirap po when it comes sa transportations po. Wala po kami masyadong, lalo na yung may yung PWD po na kompleto pero hindi able talaga na gamitin yung lower extremities nila na kailangan pa nila mag-wheelchair. Tas ang need lang talaga nilang daanan is footbridge. Like me po, sa Pasig po talaga, never pa ako makakapunta sa Santa Mesa sa school ko kapag hindi ako dumaan sa footbridge na po yun. So, kulang po na parang wala pong place para sa amin na saan ba kami pwedeng yung hindi talaga kami mahihirapan. Hindi po talaga parang kulang pa po, hindi pa po PWD friendly yung... Yes. Kasi sa mga ibang lugar, mga kada, halimbawa, merong kailangang akyatin na flight of stairs. Yes. Laging merong option ang mga kada nating PWD na mag-elevator. Yes po. 'Di ba? Pero dito, hindi pa talaga. May times nga po talaga na mayroon ng elevator, hindi naman po siya functional. Hindi so, need talaga ng stairs. Display lang, ano? Tapos, so araw-araw, ganyan ang kinakailangan mong gawin para lamang makapasok. Actually, yung pasok po namin, buti nga po hindi siya talagang everyday na face-to-face po. Yes. Kung everyday yun, parang hindi ko alam kung kakayanin ko siya financially tsaka physically. Siyempre po, yung from Pasig to Santa Mesa, nakakapagod po, lalo na kapag umuulan talaga siya. Pag umulan na or naabutan na ako ng ulan sa daan, problema ko na yun. Parang makakapunta ako dun pero pag siguro, no? pagod, basa, stress. Yes, kasi nag-ride ka lang ng Yes, public nagko-commute transportation. lang po talaga ako. Oo. Pag minsan pag merong pera-pera, konti, yung ride hailing app po, gumagamit po ako kahit medyo masakit sa bulsa para hindi lang masyadong mapagod ng gusto. Oo. Pero hindi siya araw-araw. Kukulangin talaga sa budget pag inaraw-araw ko siya. Mahirap mag-commute, di ba? Opo, sobra po. Marami kang mararanasan. Anong sinasakyan mo? Bus? Jeep? Marami po all akong of the above? sinasakyan eh. Nag-tricycle po, tas footbridge, tas bus, tas jeep, tas tricycle po ulit. Wow. Marami po talaga. Oo. Ano na lamang ang sinasabi mo sa sarili mo? I'm sure there were times, RJ, na parang sa hirap ng ginagawa mo araw-araw, naisip mo bang sukuan yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong i-achieve? Meron pong time talaga na sabi ko, pagod na ako. Parang, parang ninisip ko nga po that time, makakauwi pa ba ako? Kasi, that time po kasi nung umulan, sabi ko, sakit na nung ganito ko, hindi ko na ako wait lang, pahinga muna, inhale, exhale, tas punta na uli. Parang, pag inisip mo, ang layo, kakayanin ko ba ito? Parang, pagod na ako, tas maputik pa, umuulan pa. Parang, iniisip ko na lang, hard work pays off. Yes.
Saan ka humuhugot ng lakas, RJ? Sino nagbibigay sa'yo ng mga ganyang klaseng mga payo para hindi ka sumuko? Actually, mama ko po tsaka yung family ko. Iniisip ko na lang na pag gusto ko sabi ko, parang may times nga po na parang ayoko nang tapusin yung college kasi sobrang nahihirapan ako. Sabi ko, nakakahiya naman, gumastos na sila sa akin. Parang naghirap na rin sila sa akin, marami na rin silang sinakripisyo. So, ito na natin to. Oo, na. tama. Tapusin At dahil na. sa pagpupursige mo at sa sipag mo at sa determinasyon mong ma-achieve ang iyong mga pangarap, graduate ka Yes. na! Congratulations! Sa kursong marketing, po, marketing tama? management. Oo. So, kailan yung graduation, RJ? Nung October 2 po siya. October 2. October 2 po sa PISEC po siya nag- Congrats! Thank you po. So, ang dami naghihintay. May naghihintay na competition, si RJ na national ang scope sa para swimming. Yes po. Tapos, meron pang katatapos lang, meron na siyang, meron ka ng meron ka ng kursong natapos. Yes. Kaya may naghihintay na rin na trabaho. Ano ba Sana po. napupusuan mong trabaho, RJ? After po ng competition ko po, doon po ako Doon mo palang isipin. Doon po ako magpa-focus ng hanap po ng work. Oo. Sana po meron agad. So, ayun. Mahirap din naman po maghanap din. So, Pag kailangan naiisip mo, puspusan. RJ, yung mga lahat ng pinagdaanan mo, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit kinailangan mo tong pagdaanan? Parang, pag pinagdaanan mo kasi yung mahirap na daan, ang dulo nun is maganda. Kapag puro ka lang sa madali, masarap sa buhay, ang ending nun hindi maganda talaga. So, kung dumaan ka man sa hirap, sa struggles, sa sakit, kung ano man, ang sure nun ang ending maganda. Correct. Correct ka dyan. Para bang handa ka na sa kahit anong hamon ng buhay, di ba? Hindi pa nga natin napapag-usapan. Ito pa lang yung mga kinakailangan mong gawin. Paano pa yung mga, lalo pang nagpapahirap sa kailangan mong gawin, yung mga nangungutya, yung mga nambubuli. Marami bang ganun? Actually, hindi pa ako nagpapa-apekto kung may kunyari, inaasar po ako sa disability ko. Baliwala lang po talaga siya sa akin. Normal na siya sa akin kasi tanggap ko kung ano ako eh. Kung sabihan mo kung walang paa, edi walang paa, anong gagawin natin? At saka, lahat naman tayo can create for a purpose, Yes. diba? Hindi by accident na pinanganak ka ng walang binti at walang paa. Meron lahat purpose to. Yes po. Diba? Alam mo, RJ, meron kaming gines dito dati na part siya ng national team. Si Angel Autumn, national athlete natin yan, na lumaban sa 2024 Summer Paralympics. Balak mo bang gawin yun? Kung may opportunity po. You're willing to take it all the Yes way, po, RJ? opo. Nag-enjoy ka ba sa ginagawa mo? Actually, opo, nung trinay ko nga po lang yung swimming, parang nakaka-relieve siya ng mental health. Parang, Talaga. Nakaka-relieve ng mga mental anxiety. Pag nasa bahay ka lang, wala kang ginagawa, parang mas prone ka sa ganun. So, nakatulong talaga iba yung swimming na dumating sa buhay ko. So, whatever it takes, hindi ko siya bibitawan. Meron ka bang gustong pasalamatan? Meron po, syempre. Go ahead, RJ. First, family ko, si kuya ko, yung eldest brother ko na nag-support sa akin since high school ako, hanggang nagtapos ako ng college. Si mama na for every day na pinagabayan ako, inaalagaan ako. Tas kay ate na siya talaga sa kanya kami nakatira ni mama ngayon. Tas sa swimming naman, thankful ako kay Coach Julius tsaka kay Coach Edison kasi talagang hindi nila ako pinabayaan sa swimming talaga. Tutok talaga sila sa akin. Minsan kahit
ayaw ko na talagang, sige lang, gawin mo lang yan. Gagawa tayo ng alternative na way para magawa natin yan. Ganun po. Tapos yung ano rin, yung ibang para-swim na parents din po. Kasi kapag umuwi ako, minsan hinahatid na din po nila talaga ako. Ayun. Tsaka yung sa Ate Josabel po, yung sa barangay po, yung na-meet po, yung nag-offer po sa akin ng swimming. Diba? Talaga. Napaka-importante nung meet na yun eh. Super po. Kaya talagang hindi tama yung pagsabing meron kang disability. Yes, meron nga. Pero hindi kayo, that doesn't make you disabled. Yes. It just makes you differently able. Po. Excuse me po. Ano na lamang ang mensahe mo, RJ, sa mga iba pa nating kadang differently abled? Sa mga kaparehas ko po na differently abled, subukan nyo lang po ng subukan yung mga opportunities na darating. Wala naman po kasing mawawala kung susubukan nyo, pero may mawawala kung hindi nyo susubukan. Yun ang chances at opportunity. Ganda naman nun. Ayan, katulad ko ngayon, unable to talk. Kasi maraming salamat, RJ. Ang prayer namin, mauwi mo yung gold medal na yan. At Thank you po. makarating ka rin sa Paralympics. Let's sa mga bring it. susunod na taon. Diba? Yes, po. Isa ka talagang inspirasyon na parang walang haharang sa mga pangarap mo, RJ. Ang galing talaga. Super. Thank you po. Maraming salamat sa oras mo ngayon. And we wish you well on your upcoming competition. At ang prayer din namin eh, makahanap ka ng magandang trabaho. Yes. Mafulfill ka at makakatulong ka pa. Ngayon pa lang, natulungan mo na kami by giving us hope and inspiration, RJ. Maraming salamat. At Thank you po. may gift ako mula sa front. Thank you po. Thank you. Makakatatandaan ko na ang pagkakaroon ng kabansanan ay hindi po nangangahulugan ng kawalan ng kakayahan ng isang tao. Sabi nga ng kasabihang Ingles, don't judge a disability by its visibility. Aba, may ganun pa. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!